Magandang umaga mga kaibigan. Nandito tayo ngayon sa harap ng COMELEC office dito sa lungsod ng Pasig, kung saan ito ngayon na huling araw ng pagpapile ng Certificate of Candidacy. At sa kasalukuyan na yan, nakita ko na ang ilan mga kandidato na tatakbo nga para sa City Councilor ng lungsod ng Pasig, na sila yun mga independent. At maya-maya ay hantayin natin at makuha na natin ng mga panayam kung ano yung mga plano nila kung sila ay mananalo bilang City Councilor. At kilalanin natin sila. Mga kaibigan, ito si Capray de Jesus ng Barangay Kanyugan na tapos na nga siyang mag-file ng Certificate of Candidacy, tatakbo bilang City Councilor ng lungsod ng Pasig District 1. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po. Maaari muna po kayo magpakilala at bumate sa ating mga taga-Pasigenyo. Una sa lahat, magandang umaga sa aming mga kababayan dito sa Pasig. Kayo po ay nag-file ng COC bilang anong posisyon po at anong distrito? Ako po ay nag-file ng aking candidacy bilang konsihal ng Distrito 1. Yes. Kap, maaari niyo po bang banggitin ang ilan sa mga plataforma o nais niyo gawin para sa ating mahal na Pasig? Okay, ako po ay mayroong 3 programa na gusto ko pong isulong sa atin sa lungsod ng Pasig. Siyempre una, yung edukasyon. Alam naman natin sa lahat kung gaano kaimportansya ang edukasyon sa bawat buhay natin. Ako'y naniniwala na ito ang mag-aangat ng bawat buhay natin. Ito ay base mismo sa aking pagkatao. Ako ay hindi din galing sa isang pamilyang may kaya. Ako ay galing din po sa isang ordinaryong pamilya. Nagsumikap, nagtapos mag-aral at narating ko kung ano yung narating ko ngayon. Kaya pangalawa, ang trabaho, mas lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, kailangan natin to create jobs. Paano po natin makikreate ang jobs? Alam naman natin ang Pasig ay isa sa pinakamayamang bayan sa buong Pilipinas. Sabi nga, pang-4 daw tayo. Ibig sabihin, bakit mayaman ang Pasig? Despite na alam natin na marami pa rin mga informal settler, marami pa rin mahihirap. Kaya po naging mayaman ang Pasig dahil dito po alam natin na maraming negosyo, maraming mga investors, mga kumpanya na nasa Pasig. At itong programa na to hindi na rin bago. Actually, ginagawa na rin to sa ibang bansa at ginawa na rin sa mga ibang probinsya. Ito po yung bigyan ng prioridad ang mga Pasigenyo na magtrabaho sa mga kumpanya na nasa Pasig. Pangatlo, pabahay. Pabahay, hindi na rin bago sa programa ngayon, pero ang gagawin natin dito, ibibigay natin ang mga programang pabahay dun sa tunay na nangangailangan. Sino ba ito yung mga tunay na nangangailangan? Yung matagal na nangungupahan, mga minimum wage earner, mga factory workers, tricycle driver, jeepney driver, mga bus driver. Dahil alam natin, itong programa pabahin to ay kayang-kaya ng mga itong taon itong nangangailangan. Dahil napakamura lang naman, hindi lang alam ng iba pero napakamura. At sisiguraduhin talaga natin na ito ay mabibigay sa mga tunay na nangangailangan. Yun po yung aking 3 programa na ipaprioridad ko kung sakali ako mabibigyan ng pagkakataon ng ating mga kababayang Pasigenyo. Paano yung masigurado yung pabahay talaga? May experience ba kayo sa pabahay? Kung bakit yung nasabi yun? Actually, kung hindi nyo tatanong, ako po ay isang kontratista, negosyante, na isa rin po ngayon na meron ako mga proyektong pabahay sa ibang lungsod dito sa Pilipinas. Gusto ko i-duplicate mismo dito sa Pasig. At yung tanong nga kung paano sisiguro na tunay na kailangan lang po talaga natin isang konkretong programa na sisiguraduhin talaga natin ang mabibigyan ito yung tunay na nangangailangan. In city din yun, hindi In sa city labas? po, hindi po tayo sa labas, hindi po agree dun sa pabahay na nilalayo. At the end of the day, bumabalik din itong mga taon to dahil walang trabaho dun sa malayo. At itong programang pabahay na to, hindi naman nangangailangan ng malaking lote. Tsaka in trend na rin sa buong mundo, yung puro pataas. So it's more on condominium type na. Na hindi nangangailangan ng malaking lote. Kahit kaprasong lote, 300 to 500 square meter, makakapagtayo tayo. And target po nito sa mga bawat barangay, yung mga idle land sa bawat barangay, tingnan natin, at kung meron tayong makikita ng mga idle land, ito ay ano yun ang gobyerno, pag-aralan kung paano makukuha to, at tayuan ng mga pabahay. So yun po, yun yung 3 priority program na nais nating isulong sa mga Pasigenyo. Yung edukasyon, trabaho, at pabahay sa isang agresibong Pasigenyo.
Kap, kayo po ba'y tumatakbo bilang independent o may partido? Actually, kung titingnan natin, independent ako dahil wala po akong sinamahang grupo dito sa Pasig. Pero meron akong partidong dala-dala. Opo. Ano po yun? Ang partidong dala-dala ko ay bago siya, isa regional political party, bago lang siya. Ngayon lang siya na-accredit 2021. Ito nga yung tinatawag na Agila, yung Agila Party. Kap, maaari niyo po bang mabanggit din kung sino po ba ang napupusuan niyo na mayor at vice mayor? Siguro sa akin na lang muna. Sige, okay lang po. Sige po, manawagan na po kayo. Muli, sa aking mga kababayan na Pasigenyo, narito po ang inyong lingkod na handang tumulong at maglunsad na isang programa na kapakipakinabang para sa ating lahat sa bayan ng Pasig. Muli po, maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Mga kaibigan, ito naman si Miss Gabby Ignacio ng Barangay Maybunga na kakandidato rin na bilang City Councilor ng District 2. Isa rin siyang independent. Okay, good morning. Maaari na po muna kayo magpakilala at bumate sa ating mga taga-Pasigueño. Magandang umaga po. Ako po si Gabby Ignacio, galing sa Barangay Maybunga, Pasig. So, nag-file kayo ng COC bilang anong posisyon? At anong district? Para po konsehal ng pangalawang distrito. Ma'am, maaari niyo po bang mabanggit ang ilan sa mga balak or plataforma ninyong ikahain kung sakali kayo po ay mahahalal bilang konsehal? Tingin ko po na ang una pong dapat sabihin, kasi ang una natin iniisip ay, syempre, ayusin yung sitwasyon natin sa COVID. Kasi as much as possible, we want life to go back to normal. And we need to work po as isang buong komunidad. And we need good leadership, which we have had. So it's something that we want to continue, and I want to play a part in helping Pasig get to a new normal again. Meron po ba kayong like specific na proyekto na naiisip na maaari niyo po bang mabanggit? Kung paano niyo po yun magagawa? I think continuing po the work of what we're doing na promoting safety, really focusing po on safety protocol, yung mga programa po na ng bakuna, yun po ang mga iniisip ko talaga. Yun na po talaga ang nasa isip ko. About social services, ma'am. Alam mo, maraming nawala ng trabaho, laging kailangan nila ng ayuda. Yes, sir. Social services. Naiintindihan ko rin po yan na the pandemic really messed with our economy, it messed with people's jobs, it messed with people's lives. And more than just health, I think we need to start thinking about how the workforce can go back, how we can bring the economy back, very, very big plans, very, very big plans. Pero parang I think it's making sure that equipped po tayo to go back to the workplace. Equipped po tayo na magtrabaho ulit. Action Democratic kayo. Yes, sir. Hindi kayo napasama sa slate ni Mayor Vico, ay di ba Action Democratic din siya? Yes, sir. Pero alam niya. Yes po, yes. Ganun pa kayo sa kanya? Yes po, Okay. nakapag, nanumpa na po kay Mayor. Bakit hindi kayo napasama sa slate niya? I'm quite a new member of Action Democratico. Naantig lang po ang puso ko na tumakbo ngayon. Kasi parang, nung bata pa naman ako, gusto ko nang tumulong. Pero yung paraan ko was pagsulat, sa journalism. So, gets ko po na. Pero parang ngayon, in light of everything, I wanted to do something else. I wanted to do something more than what I've been doing before. Not to discredit, of course, the work of journalists, because what you're doing is very, very important. Kayo po ang source ng impormasyon ngayon, and wala po tayo kung wala tayong impormasyong maayos. So eventually ba sasama ka sa kay Junjun Concepcion or I guess independent? I can work with anyone. I mean, I think a good leader should be able to, kailangan natin makisama sa kahit ano para sa ikabubuti ng tao. Yes, kahit si Vice Mayor Iyo Bernardo. Sir, anyone. Push natin yan. Okay, sige. Manawagan na po kayo sa mga pasigyan. Ito po yung camera. Ayan. Ay, sorry, saan pala kayo? Sana doon ako tumingin the whole time.
Sige, magandang umaga po mga kapapasigenyo. Ako po si Gabby Ignacio. Nandito po para tumulong, para magsilbi sa mga pasigenyo. Nandito po ako para sa inyo. Yun lang po. Simpleng mensahe. Okay po. Thank you po. Thank you very much. Ito yung number ninyo dito. Yun yung Yes po. office number. Office number. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Mga kaibigan, ito naman si Kap Baboy Mariano ng Barangay De La Paz na kakandidato rin bilang City Councilor ng District 2. Magandang araw, Pasigenyo, sa inyong lahat. Ako po si Baboy Mariano, kasalukuyang barangay captain ng Barangay De La Paz. Ako po ay isang retired Police Commission Officer ng Pasig Police at naging kagawad at kasalukuyang ngayon naging kapitan. Tumatakbo bilang City Councilor ng District 2. Maaari nyo bang maibahagi nyo sa amin ang plano nyo o ibang mga Ang unang plano ko kasi ay palakasin ang peace and order o anti-criminality sa buong siyudad ng Pasig dahil kailangan na magdagdag ng mga force multiplier dahil sa alam ko ay nung ako ay nasa serbisyo pa, kulang po ang kapulisan sa bilang ng populasyon sa laki sa Pasig. Kaya ang kailangan dumami ay yung mga force multiplier para makatuang nila sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan, lalong-lalo na sa mga crime-prone areas. Yung proper deployment, yun po ang importante. Sir, meron pa ba kayo mapabanggit na ibang Padamihin ang supply ng mga gamot sa bawat health center sa Pasig dahil lalong-lalo na yung mga pang-maintenance importante lalong-lalo na ngayong pandemya. Kap, ano po ba yung mga magagandang mga best practices sa barangay ninyo na pwede ninyong i-apply sa mga barangay sa buong Pasig? Ang totoo po, nung ako'y pumasok, nung ako'y mag-umpisa maglingkod ng barangay captain, isang termino lang ako, kami po ay nahirang sa LTIA na pangatlo sa buong NCR na best katarong ng pambarangay. Yan po ay talagang itutuloy po natin. Yung kung paano dapat maging epektibo ang pagsisettle sa ating mga kabarangay na hindi na makarating sa mga korte yung mga reklamo. Okay. Sir, independent kayo, sir? Yes sir, independent po. Pero willing naman kayo makipagtulungan kahit sino manalo? Kahit sino po ang manalo, willing po ako. Magseservisyo lang po ako ng totoo. Ayun. Yun lang po. Sir, manawagan na kayo sa mga Pasigenyo. Sa mga kababayan kong Pasigenyo, kung sakaling ako po ay pagtitiwalaan nyo, asahan nyo po na hindi ko po sasayangin ang ibibigay nyong tiwala. Bagkos ito po ay aking pakakaingatan habang ako'y naglilingkod sa Pasig. Salamat, sir. Okay, salamat.